Ika-28 kabanata. Kinagabihan sa Hell Dormitory, mapapansin na mabilis na umalis sina Freya, Enma at Luke sa harapan ng hapagkainan. Nakapagsabi na sila kay Leonora na magsasanay sila para sa paghahanda nila sa gaganaping tagisan sa isang linggo. Tanging si Beast lang ang hindi nagsabi sa apat, pero alam na ng matanda iyon. Kilala na niya si Beast na kasalukuyang kumakain pa rin. Napatingin ng matanda sa binata. Alam na rin niya ang magiging laban nito kay Legend bukas. Hinamon niya ito at ipinusta ang kanyang posisyon sa tagisan. Kilala rin ni Leonora si Legend. Malakas ito at sa pagsisimula nito sa paaralan ay nakitaan na niya ito ng potensyal. Nagkataon nga lang na natuon ang pansin ng lahat sa ilang kaklase nito na tanyag ang mga magulang. Beast, paano mo tatalunin si Legend? Seryosong tanong na matanda kay Beast na kasalukuyang umiinom na ng tubig. Maging ang mga kasamahan ng binata ay hindi makapaniwala na hahamunin nito ang isang 4th year para ipusta ang pagkapasok nito sa kompetisyon. Kahit na nakita na nila ang abilidad ng kaklase nila, alam naman nilang eksperyensado na ang mga nasa higher years at marami na itong nalalaman tungkol sa pagpapalakas. Tiningnan lang ni Beast ang matanda at tumayo. Wala akong ideya, basta gusto ko siyang makalaban. Sambit ni Beast na tumalikod na para umalis. Gusto na rin niyang lumabas para magsanay sa ilalim ng gabi. Napangiti na lang si Speed nang marinig iyon. Wala pa rin nagbabago sa kanyang kaibigan. Wala talaga itong pakialam sa mga pwedeng mangyari. Narinig nga niya ang nangyari kanina bago sila pumasok. Sinabi iyon ni Freya sa kanila habang si Beast ay nakaupo lamang habang nakatingin sa malayo. Alam na rin iyon ni Sir Shin at napangiti na lang siya sa mga nangyari. Mas lalong naging interesado ang kanilang advisor sa pwedeng maganap bukas. May tiwala ako kay Beast, matatalo niya ang 4th year na iyon. Nakangiting wika ni Speed. Sariwa pa sa alaala niya ang ginawa nilang laban kamakailan lang. Hindi niya paniwalaan ang kanyang nakita, pero napatunayan niyang hindi totoong walang aura ang kanyang kaibigan. May aura si Beast at nakita iyon ng dalawa kong mga mata. Sabi pa niya sa sarili na nagsimula ng magligpit ng pinagkainan nila. Siya ngayon na nakatoka para maghugas ng plato. Luna, ikaw ba ang partner ko para maghugas ngayon? Wika ni Speed sa dalaga na biglang napatayo ng biglaan nang marinig iyon. Oo, ako nga. Sabi ni Luna na agad na pinagsama-sama ang mga pinagkainan nila sa harapan niya. Kasabay noon ay nagpaalam na rin ang mga kasamahan nilang naroon para magpahinga. Kayo ng dalawa ang bahala riyan. Wika ni Leonora sa dalawa na ikinangiti agad ni Speed na mabilis na sumagot ng may kasiglahan. Opo, madam. Pasimple namang napasulyap si Luna sa binata. Natutuwa siya rito dahil punong-puno ito ng kasiglahan bawat araw. Ako na magdadala ng mga plato sa hugasan. Hintayin mo na lang ako doon. Wika ni Speed habang nakatingin kay Luna. Sige. Iyon na lang ang nasabi ni Luna na agad na pumunta sa lababo sa kabilang pinto mula sa hapagkainan nila sa dormitoryo. Ramdam ni Beast na medyo busog pa siya kaya naglakad-lakad muna siya sa labas ng dormitoryo. Naglakad-lakad siya sa harding makikita sa harapan at sa gilid ng bahay nila. Bibihira itong gawin ni Beast na halos ang isip ay madalas na nasa kung ano ba ang kapangyarihan niya. Kung paano siya lalakas, kung mas magiging malakas pa ba siya. Bibihirang mapansin ng binata ang mga nasa paligid niya. Kahit na nga ang mga bagay na nadadaanan niya ay hindi rin niya pinapansin. Madalas siyang nakatingin sa malayo at palaging malalim ang iniisip, ngunit ng sandaling ito ay napatitig siya sa isang may kayabungan pero hindi kalakihang puno sa may dulo ng hardin. Nakikita niya ang napakaraming maliliit na liwanag ang naroon. Mga alitap-tap ang mga ito na pansamantalang namalagi sa punong iyon ng mga sandaling iyon. Nakatayo si Beast sa harapan nito habang seryosong nakatitig doon. May kung ano sa sarili niya ang nagsasabing napakaganda nitong pagmasdan. Dito nga ay umupo siya sa harapan nito na tila siya ba'y nahihipnotismo sa nakikita.
Sa dahan-dahang pagbaba ng tingin ni Beast sa ibaba ng puno ay may nakita siyang nakaupo sa tabi nito. Isang babaeng may asul na buhok ang nakita niyang tahimik na nagbabasa ng libro roon. Napansin din niya ang nagliliwanag na pahina noon. Napaisip tuloy si Beast dahil akala niya ay nagsasanay ito. Pero heto lang pala at nagbabasa lamang ng kung ano ito sa labas. Tumayo siya sa pagkakaupo at naisipang lapitan ito. Naalala niya ang ginawa nito sa kanya kaninang umaga. Ito ang nagpahilom ng kanyang sugat. Nang mga sandaling iyon ay bigla niyang naalala ang ilan sa mga itinuro sa kanya ni Speed dati. Ilan sa mga bagay na hindi naman niya ginagawa sa tunay na buhay. Hindi alam ni Beast pero biglang rumihistro ang mga sinabing ito sa kanya ng kanyang kaibigan kahit matagal na itong sinabi sa kanya. Sa oras na may tumulong sa iyo o magligtas sa iyo, huwag mong kakalimutang magpasalamat. Kasalukuyang kumukumpas ang kanang kamay ni Freya sa hangin habang nagbabasa ng libro. May paunti-unti ring asul na apoy ang lumalabas mula roon. Tila may ginagaya siya sa libro na kanyang binabasa. Hindi na nga niya napansing nasa tagiliran na niya si Beast na kasalukuyang nakatingin sa kanya ng mga sandaling iyon. Maraming salamat, wika ni Beast. Si Freya nabigla nang may marinig sa kanyang tabi. Mabilis niyang isinara ang kanyang binabasa at tumalon palayo. Seryoso niyang pinagmasdan kung sino ito. Nakahanda na rin nga kagad ang kanyang kanang kamao na agad na nabalot ng kanyang apoy. Pagkakita niya kay Beast ay biglang kumunot ang kanyang noo at sumeryoso ng tingin sa lalaking ito na nakatayo ng matuwid sa kanyang harapan. Anong kailangan mo? Gusto mo ng away? Tanong ni Freya rito. Si Beast naman ay nakatingin lamang sa dalaga. Wala man lang siyang reaksyon sa kinilos ng dalaga, lalo't alam niyang wala itong gagawin sa kanyang masama. Maraming salamat, sabi muli ni Beast sa dalaga at pagkatapos ay naglakad na ang binata. Nilampasan niya si Freya, ngunit hinawakan siya sa balikat nito. Sandali nga, wika ni Freya na malakas na itinulak pabalik ang binata. Hindi naman ang laban si Beast na umatras naman kaagad. Bakit ka nagpapasalamat? Para saan iyon? At pwede pang huwag ka munang umalis ng basta-basta. Masungit na wika ni Freya. Nakakabastos ka, alam mo ba? Dagdag pa ng dalaga habang nakatingin sa binatang napakaseryoso kung makatingin. Hindi ko alam, wika naman ni Beast at si Freya ay napailing na lamang. Bumuntong hininga na lamang siya para ikalma ang kanyang sarili. Hindi niya ugaling makipag-usap sa iba, lalo na sa mga lalaki. Pero hindi niya alam kung bakit iba siya pagdating kay Beast. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Sumagot ka ng maayos. Masungit na wika pa ni Freya na pumayawang nasa harapan ng binata. Napansin nga niya na mas matangkad nga pala ito sa kanya at pakiramdam niya ay maliit siya sa harapan nito. Naalala ni Beast ang mga itinuro ni Speed sa kanya at dito na nga uli siya nagsalita. Dahil pinaghilo mo ang sugat ko. Sabi ni Speed sa akin noon, dapat ako magpasalamat sa mga tutulong sa akin. Seryosong sagot ni Beast habang nakatitig sa dalaga. Hindi tuloy maiwasan ni Freya na maasiwa dahil hindi man lang niya makakitaan ng binata ng hiya o kung ano. Nakatingin lang ito sa kanya kaya parang gusto niyang umatras. Magsasanay ka ba? Tanong ni Freya na inilagay na sa may kilikili niya ang hawak na libro ng kanyang kaliwang kamay. Oo, sagot ni Beast na tumingin sa malayo. Bumuntong hininga si Freya nang marinig iyon. Baka gusto mo ng kalaban. Physical na pagsasanay lamang. Hindi ako gagamit ng kapangyarihan. Napangisi si Freya na pinipilit na magmukhang matapang sa harapan ni Beast. Sige, mukhang maganda iyan. Isa pa, alam kong malakas ka. Sagot agad ni Beast na biglang nagpadilim ng paningin ng dalaga. Pagkatapos noon ay naglakad na silang dalawa papunta sa isang magandang lugar. Kahit na lalaki si Beast, hindi naman makaramdam si Freya na mapapahamak siyang kasama ito. Isa pa, malakas din naman ang tiwala niya sa kanyang kakayahan na protektahan ang sarili laban dito. Kaya mo ba talagang matalo ang legend na iyon? Tanong ni Freya sa binata habang naglalakad sila. Tumingin naman sa kalangitang puno ng mga bituin si Beast, sabay sabing, tatalunin ko siya bukas. Isang bagong umaga muli ang sumapit sa Purify School. Tipikal na umaga muli para sa lahat ng mga estudyante.
Pumasok sila sa kanilang klase para mag-aral tungkol sa kanilang kakayahan at para madagdagan ang kanilang kaalaman sa pakikipaglaban. Lumipas ang kalahating araw at natapos na ang klase ng lahat. Kasabay rin noon ay tila ba lahat ng mga ito ay may isang destinasyong gustong puntahan. Pagkatunog pa lamang ng alarma ay agad silang nagsilabasan at pumunta sa Koloseo ng paaralan sa parting gitna ng buong lupain ng kanilang pinapasukan. May ilan ding mga guro ang pumunta roon para mapanood iyon. May mga laban na ang naganap sa Koloseong ito ngayong taon, pero tila ito ang pinaka-interesante sa lahat. Halos iikot ni Speed ang kanyang mga mata sa loob ng lugar. Malawak at maluwang ang loob nito. Makikitang kayang umuko pa nito ng maraming manonood. Ang battle arena sa ibaba ay may pagkamalawak din. Sa parting silangan pumwesto ang mga first years at kasama nila si Sir Shin. Umupo na agad sila at ang pwestong malapit sa ibaba ang kanilang pinili para makita ng mabuti ang paglalaban. Ganito pala ang loob ng isang Koloseo? Manghang-manghang sabi ni Speed habang patuloy pa rin sa pagtingin sa paligid. Sa kabila nga ay may nakita pa siyang isang tila entablado na makikita sa pagitnang bahagi ng mga pwestong pinag-uupuan. Nakita na rin niya ang mga ibang years na kanya-kanya rin ang pwesto sa iba't ibang lugar. May mga nakita rin siya ng mga ilang grupo na kung saan-saan na hindi naman naka-uniforme. Mukhang ito ang mga special students na tinutukoy ng iba. Sir, may pag-asa kaya si Beast? Nalaman ko na malakas pala ang legend na iyon. First year pa lang ay napipili na siya para sa tao ng tagisan. Sabi ni Lasty na katabi ni Sir Shin na alam naman ang bagay na iyon. Hindi ko masasabi, Lasty. Tingnan na lang natin kung ano ang magagawa ng kaklase ninyong si Beast. Seryoso namang sagot ng kanilang guro na napansin na ang paglapag ng ilang board of trustees mula sa ere sa kabilang parte ng lugar. Dumating na rin ang ilan sa Pure F8 sa pangunguna ni Siri na sinundan ni Liam. Napatingin nga ang mga kalalakihang malapit doon sa pagpasok ng dalagang si Siri. Seryoso lang itong nakatingin sa malayo at walang reaksyong umupo malapit sa battle arena. Nakakagulat, manunood ka ng tagisan? Mahinang bulong ni Liam dito. Sumasama si Siri sa mga pagpupulong at mga events na kailangan ng pagdalo nila, pero kapag mga simpleng tagisan lamang sa paaralan na gaya nito, hindi talaga ito pumupunta sapagkat ang tao ng kompetisyon lamang ang inaabangan niya. Seryoso namang sumagot si Siri na inilagay sa gilid niya ang kanyang espada. Minsan kailangan ko ring manood. Interesado siya kay Beast. Isang boses naman ang biglaan nagsalita mula sa pagitan ng dalawa. Si Siri agad na sumuntok sa hangin gamit ang kanyang kaliwang kamao, habang si Liam ay napangiti na lang sapagkat alam niyang kasama nila ito kanina pa. Aray! Bulalas ni Rui na biglang lumitaw ang katawan sa likurang pwesto ni Siri at Liam. Kasalukuyang nakadukwang ang mukha nito sa pagitan ng dalawa dahil nakikinig siya sa usapan ng mga ito. Kaso sinalo niya ang suntok ng dalaga at medyo malakas iyon kaya agad niyang iniatras ang kanyang sarili. Ang sakit noon, Siri. Wika ni Rui na hinihimas ang ilong dahil doon iyon tumama. Hindi naman nagsalita si Siri. Agad itong may kinuhang maliit na lagayan sa bulsa ng kanyang palda. Isa ay yung maliit na botelyang may lamang likido. Agad niya iyong ipinahid sa kanyang kaliwang kamao dahil gusto niyang maging malinis kaagad. Pasimple namang ngumiti si Liam nang makita iyon. Kahit maganda si Siri ay hindi naman ito ang kanyang tipo at hindi niya ito magugustuhan dahil ayaw niya ng kagaya nito. Maya-maya biglang nag-ingay ang mga forters na nasa timog na bahagi ng lugar. Pumasok na pala sa battle arena si Legend. Kumakaway-kaway pa ito sa mga manonood. Naghanap pa nga siya ng Fury F8 na nanonood at nakita niya ang tatlong naroon. May hinahanap siya pero gaya ng kanyang inaasahan, hindi manonood si Helio Manchester. Tumingin din siya kung sinong board of trustees ang nanonood at bahagya siyang nabigla dahil naroon si Sir Sargus na palaging wala sa paaralan. Boss, tapusin mo kaagad. Sigaw ng mga kasamahan ni Legend sa kanyang samahang kung tawagin ay Legend Society. Isang grupo na ang mga members ay ang mga napahanga niya nang siya ay lumaban ng taunang tagisan noong siya ay second year at third year.
Malakas iyang si Legend. Seryosong wika ni Thorn na kasama si Krag at iba pa sa isang bahagi ng Coliseo na nakabukod sa mga second gears. May laban ba si Beast sa isang iyan? Tanong ni Master ng kasalukuyang kumakain ng saging na tinuhog sa patpat na mula sa kawayan. Sa tingin ko mayroon, sabi ni Thorn, at sa pagpasok ni Beast sa battlefield ay nagsitayuan ang apat na iyon. Galingan mo Beast, para sa ating organisasyon. Malakas nilang sigaw at nang makita iyon ng iba ay napatawa sila. Kilala kasi nila ang mga iyon. Sila ang mga estudyanteng bulakbol na hanggang ngayon ay naniniwala sa mga demons. Si Legend nga ay napatawa na lang din nang marinig ang cheer na iyon para sa kanyang makakalaban. Nalaman tuloy niyang naging member na pala si Beast ng Demons Organization na walang ginawa kundi ang hindi pumasok sa klase. Talunin mo siya Beast! Sigaw naman ni Speed na sinabayan ni Claude, Silva at Odessa. Ang mga kaklase nila sumusuporta rin kay Beast pero ayaw nilang gayahin ang ginagawa ni Speed dahil nakakahiya. Seryosong nakatayo na ang dalawa sa gitna. Magkatinginan sila at ang mga manonood ay nag-ingay matapos iyon. Hindi man ganoon karami ang bilang ng mga estudyante, nagmukha pa ring marami dahil sumigaw na sila para simulan na ang laban. Kung sino ang unang susuko, o kung sino ang mawawala ng malay, o kung sinong lalabas sa battle arena, ay siya ang matatalo. Handa ka na ba Beast? Tanong ni Legend na biglang hinubad ang uniforme at ang kanyang pantalon na lamang ang itinira. Dito ay tumambad ang matipunong pangangatawan ni Legend. Makikita ang bato-bato nitong kalamnan. Baliwala naman iyon para kay Beast na ikinuyom na lamang ang kamao at ipinosisyon ang mga paa. Kumawala ang hangin mula sa kinatatayo ni Legend at doon na nga bumalot ang manipis na liwanag ng kanyang orange aura. Pagkatapos noon ay biglang nag-iba ang itsura ng mga mata nito. Unti-unti ring tumubo ang balahibong dilaw na may kasamang mga itim sa kanyang mga bisig at katawan. Unti-unti rin siyang lumaki. Nagpalit anyo kaagad si Legend at ang lahat ay napaseryoso dahil ramdam nila ang lakas noon. Ito ang ability ko, ang magpalit anyo at maging human tiger. Pagsisiwalat ni Legend na nag-iba na ang muka at naging isa na ngang mabangis na hayop. Dahil sa kapangyarihang ito, ang kanyang lakas at bilis ay higit na mas mataas kumpara sa pinakamataas niya kapag nasa normal na katawan. Isa pa, sa tulong ng aura ay mas napataas pa niya lalo ang kanyang kakayahan. Paghakbang pa lang ni Legend ay nagkabitak na kaagad ang tinatapakan nito. Ang hangin ay mabilis na kumawala sa ginawa niyang iyon at si Beast nanliit sa mata ng mga manonood. Kung kanina ay parang magkasinlaki lang sila, ng mga sandaling iyon ay hindi na. Triple ang itinaas ni Legend kumpara kanina at ang katawan nito mas lumapad at lumobo kaysa sa normal. Seryoso lang naman na nakatingin si Beast dito. Ni katiting na takot ay hindi mababakas sa mga mata nito. Tatapusin ko na kaagad ang labang ito, wika ni Legend na biglang lumitaw sa harapan ni Beast. Ang hangin ay kumawala at ang malaking kamay ng isang tigre ay mabilis na dumiretso papunta sa katawan ni Beast. Ika-29 na kabanata. Gahiblan na ng buhok ang pagitan ng malaking kamay nang nagpalit anyong si Legend at ng katawan ni Beast. Tatamaan na sana siya noon, subalit biglang nakita ng binata ang ataking iyon bago pa man iyon tumama sa kanya. Kusang nag-react ang katawan ni Beast na mabilis na dumapa at gumulong palayo. Ang malakas na hangin ay mabilis na kumawala dahil sa malakas na hampas na iyon ni Legend. Naramdaman din iyon ng mga nasa harapan nila at patunay iyon na malakas ang ataking iyon. Napangisi si Legend nang makaiwas si Beast. Hindi niya alam kung paano pero mabilis niya itong hinanap at nakita niyang gumulong ito pakaliwa. Mabilis niya ngang tinalon iyon. Magaling, pero tingnan ko kung makakaiwas ka pa rito. Bulalas ni Legend na nasa ere na sa tapat ng nakahiga pa ring si Beast. Nakita iyon ni Beast at wala siyang maisip na paraan kundi iwasan ng malaking tigring kanyang kalaban. Tumayo siya ngunit huli na ang lahat. Naramdaman niya ang pagtapak sa kanya ng malaking paa nito.
Nilabanan niya iyon, ngunit masyadong nakakalamang iyon pagdating sa pwersa, lalo't galing ito sa itaas. Napaseryoso na nga lang ang mga first years nang biglang bahagyang mayanig ang paligid. Ang atake ni Legend ay nagpakawala ng hangin sa pagtama nito. Nakita rin nila ang pagkawasak ng parteng tinamaan nito. Ang tanong na lang ay kung ano ang nangyari kay Beast. Tumalon papalayo si Legend at umalulong na tila sinasabing panalo na siya. Pinagmasdan din niya ang parte ng battle arena na kasalukuyang nababalot pa ng usok. Makikita nga rin doon ang mga bitak na dinulot ng kanyang atake. Imposibleng may malay ka pa sa ginawa kong iyon, sabi ni Legend sa sarili dahil alam niyang tinamaan niya ang kalaban. Napangisi na lang siya nang marinig ang cheer para sa kanya mula sa mga kasamahan at sa mga ilang courtiers. Okay lang si Beast. Seryoso namang winika ni Speed na napatayo para hintaying mawala ang usok sa battlefield. Malaki pa rin ang kanyang tiwala sa kaibigan at alam niyang ito ang mananalo. Seryosong nakaabang ang mga manonood at ang usok ay napayid ng hangin hanggang itinaboy ito papalayo. Doon ay nakita nila ang isang imahe na kasalukuyang tumatayo. Ang mga tipak ng bato at semento ay gumulong ng ilang sentimetro nang hugutin ni Beast ang paa niya mula sa pagkakabaon doon. Nararamdaman niya ang sakit ng kanyang katawan. Marahan din niyang iginalaw ang kanyang mga braso at nararamdaman niyang may kirot na nagmumula roon. Natigilan naman ang lahat nang makita ang itsura ni Beast. Wasak na ang pang-itaas na kasuotan nito at ang mga bisig nito'y nakalupaypay habang naliligo sa maraming dugo na tumutulo sa tagiliran nito. Makikita rin sa kaliwang mukha nito ang pagdaloy nito mula sa kanyang ulo. Napaseryoso si Legend nang makita ang mga mata ni Beast na matalim pa rin na nakatingin sa kanya. Matibay ka pala, sabi ni Legend na nagsimula ng maglakad palapit sa kalaban. Ang mga manonood hindi rin makapaniwala. Hindi nila maisip kung paano pa nakatayo ang lalaking walang aura. Ni wala itong aura barrier na bumabalot sa katawan para bawasan ang impact ng atake ni Legend na isang malakas na physical fighter. Napakuyom ng kamao si Freya habang nakatingin sa binatang si Beast. Naalala niya ang one-on-one nila kagabi. Hindi basta-basta si Beast pagdating sa malapitang laban. Kahit na maraming beses na siyang nakipaglaban at nagsanay, nasabayan siya ni Beast at isa pa, kahit matamaan niya ito, hindi niya makita sa mukha nito na siya ay nasasaktan. Kahit pa nga solido ang ginawa niyang tama rito. Nananatili pa rin ang kanyang galaw at lakas, sabi ni Freya sa sarili habang inaalala ang laban nila ni Beast kagabi. Seryosong pinagmasdan ni Legend si Beast na nasa harapan na niya. Pwede ka pang sumuko, ani Legend habang pinagmamasdan ang dugo ang kalaban. Nakita rin niya na hindi nalalayo ang pangangatawan nito sa kanya. Nababatid niyang batak rin sa mabibigat na bagay ang kanyang kalaban. Siguro kung may aura ka, baka makakaya mo akong talunin. Pero ito ang realidad ng mundong ito. Kapag wala kang aura, mahina ka. Seryosong sinabi ni Legend kay Beast na matalim pa rin at seryoso ang pagtitig sa mga mata niya mula sa ibaba. Parang sinasabi nito na hindi ito magpapatalo sa kanya. Napakuyom tuloy si Legend ng kanyang kamao. Hindi na nga niya nagugustuhan ang mga mata nito. Patunay ito na ayaw pa nitong sumuko. Kaya isang paraan na lang ang kanyang naiisip. Ang patalsikin palabas ng battle arena si Beast. Dito'y binigyan ni Legend ng isang malakas na suntok si Beast. Halos kalahati ng katawan ng kalaban ang laki ng suntok niyang iyon. Kaya sa oras na tumama ito, siguradong hindi ito mapipigilan ni Beast. Tapos na ang labang ito, lalaking walang aura, sabi ni Legend at dumiretso na ang kanyang kamao kay Beast. Umalpas ang malakas na hangin at ang ilang mga manonood ay napatayo mula sa kanilang kinauupuan. Sinalag ni Beast ang suntok na iyon
gamit ang dalawa niyang bisig. Ang kanyang mga paa ay bumaon sa kinatatayuan niya at tumausdos siya papalayo. Pero bigla itong huminto dahil ng sandaling iyon, ang orange aura ni Legend ay unti-unting hinihigop ng mga braso ng kanyang kalaban. Nakita iyon ni Legend na agad na umatras at tumalon papalayo. Hindi rin niya inaasahan iyon. Akala niya ay iiwasan ng kalaban ng kanyang suntok dahil sa sitwasyon nito, ngunit hindi. Isang walang takot na kalaban ang kanyang kaharap. Isa pa, naramdaman niya ang paglakas ng presensya ni Beast nang magsimulang dumaloy ang sarili niyang aura rito. Parang magkakaroon ito ng malakas na kapangyarihan kung nanatili siya sa posisyon niyang iyon. Si Beast napatingin sa kanyang mga braso na kasalukuyang nababalutan ng orange aura. Hindi iyon ganoon karami, subalit sapat na iyon para magliwanag ang mga bisig niya. Kung ganoon, iyan ang sinasabi ni Sir Shin na ability niya. Seryosong winika ni Siri na seryosong pinagmamasdan si Beast. Tingnan natin ngayon ang magagawa mo, Beast. Wika naman ni Sir Shin na napapaseryoso sa panunood. Magkahalong kaba at galak din ang kanyang nararamdaman dahil gusto niyang manalo ang kanyang estudyanteng ito. Si Natorn naman ay nagulat sa nasaksihang ginawa ni Beast. Hindi pa nila alam ang abilidad nito kahit na madalas nilang kasama ito. Ang ginawang pagsangga nito sa malakas na suntok ng kalaban at ang nagawa nitong pagpapaatras dito, sinyalis iyon na ang kanilang kasamahan ay may tinataglay talagang lakas. Beast, talunin mo ang isang iyan! Sigaw naman ni Speed na napapangiti dahil nararamdaman na niyang posibleng mabaliktad ang laban dahil dito. Kumalma naman si Legend matapos huminga ng malalim. Naisip niyang hindi siya dapat magpakakampante. Kumuyom na nga ang kanyang kamao at pagkatapos ay nagliwanag iyon matapos mabalot ng kanyang aura. Tingnan ko kung makakaligtas ka pa rito. Sambit niya at buong lakas niyang hinampas ang hangin habang nakatingin sa direksyon ni Beast. Isang matalas na orange slash ang biglang kumawala mula sa mga kamay niya. Isang long range attack iyon na may malakas na pwersa. Si Beast, kalmado lamang na pinagmasdan ang papalapit na ataking iyon. Imbis na iwasan, sinalubong niya iyon na ikinabigla muli ng lahat. Gamit ang kanyang mga kamay, sinalag niya iyon. Hindi basta-basta ang lalaking iyan. Seryosong winika ni Rui na pinagmamasdan ang paglaban ni Beast sa pwersa ng ataking iyon. Napangisi naman si Legend. Isa itong pagkakataon upang umatake. Tumakbo siya ng napakabilis at pagkatapos ay inikutan si Beast na kasalukuyang nilalabanan ang pwersa ng kanyang atake. Dito'y nabalot ng maliwanag na aura ang mga paa niya at bigla na lang siyang naglaho. Lumitaw siya sa likuran ni Beast at dito'y buong lakas niya itong binigyan ng sipa sa tagiliran. Nakita ni Beast ang gagawin ng kalaban kaya naman seryoso niyang pinagmasdan ang pinipigilan niyang atake nito kanina. Bigla na lang iyong pumasok sa kanyang katawan at sa paglapit ng sipa ni Legend ay buong bilis niyang hinarapan ito. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kaliwang binti at doon tumama ang sipa ni Legend. Nagbunggo ang kanilang mga aura at kumawala ang malakas na hangin mula roon. Ang kinatatayuan ng dalawa ay unti-unting nagkabitak. Malakas ka nga at ngayon pati ang atake ko ay hinigop mo rin. Ito pala ang kakayahan mo, sabi ni Legend na mabilis na umatras at kumawala na lalo ang aura nito. Mabilis niyang dinamba si Beast. Sinuntok niya agad ito gamit ang kanang kamao. Hindi lang iyon, isinunod agad niya ang kanyang kaliwa. Si Beast, mabilis na iniwasan iyon sa pamamagitan ng pagpapagalaw ng kanyang mga paa. Naiwasan niya ang una at ganoon din ang pangalawa. Dahil sa orange aura na ngayon ay bumabalot sa kanyang katawan at dahil na rin sa pisikal niyang lakas, ang kanyang instinct sa pakikipaglaban ay mas bumilis. Kusa nang nagre-react ang kanyang katawan dito. Pinaulan na ni Legend ng sunod-sunod at malalakas na suntok si Beast. Ngunit ang lahat ng iyon ay patuloy namang iniiwasan ng kalaban nito. Unti-unti na ring nayayanig noon ang paligid at ang tinatatayuan nila ay nagkakalamat ng dahan-dahan. Kaliwat kanan na rin ang pagkawala ng malalakas na hangin
dahil sa ginagawa ng dalawa. Mula naman iyon sa impact ng mga hindi tumatamang suntok ni Legend at ang isa ay mula sa napakabilis na paggalaw ni Beast. Pinapahanga mo ako, Beast, pero tingnan ko kung hanggang saan na nga abutin ng stamina mo. Wika ni Legend na mas binilisan ang pagsuntok sa binata. Wala silang alisan sa pwesto nila. Si Beast hindi naman umatras at tila ba gusto lamang ang ginagawa nito. Si Speed napapangiti sa nasasaksihan. Sige lang, Beast, kaya mo iyan. Sigaw nito at nanginginig na ang kanyang mga labi dahil kapag nagpatuloy ang labang ito, lalabas lang ang emosyon ni Beast sa oras na makaranas siya ng magandang laban. At sa oras na mangyari iyon, kung saan ang lalabas ang nagtatagong kulay ng kanyang aura. Ito ay tsorya lamang ni Speed dahil nagawa na niya ito at naniniwala siya sa kanyang kutob na ito. Ang labang ito ang magbibigay ng simula kay Beast para sa gaganaping kompetisyon. Ang labang ito ang magpapakitang kwalipikado siyang mapasali at mapili rito. Ang mga manonood ay napatayo habang lumilipas ang mga minuto. Lahat sila ay nakatingin kay Beast na nagawang sabayan si Legend na makikitang nakakalamang at mas malakas. Hanggang kailan mo iiwasan ng mga suntok ko? Tanong ni Legend na nakakaramdam na ng pagod sa ilang minutong pagsuntok ng mabilis sa kanyang kalaban. Akala niya ay unang mapapagod si Beast, subalit nakikita niyang mabilis pa ring umiilag ito sa kanya. Pero nakakita na siya ng tsansa na matatalo na niya ito. Nakita niya na sa paglipas ng minuto ay nauubos na ang aura nitong hinigop mula sa kanya. Sa palagay niya, dahil ang aura na ginagamit ni Beast ay ginagamit nito sa mga paa. Doon ay idiniin na ni Legend ang kanyang mga kamao. Hindi niya iyon sinamahan ng aura sapagkat nag-iingat siya. May tiwala rin siya sa kanyang lakas dahil nasa tiger form siya. Naubos na ang aura ni Beast dahil sa kanyang pag-iwas ng mabilis. Sambit ni Sir Shin na napansing tila babaliktad na ang laban. Nakita rin niya ang pagbabago sa galaw ni Legend na tila may binabalak. Napahinto si Beast. Naramdaman niyang wala na siyang aura. Naubos na ang lahat ng bumabalot sa kanyang katawan. Nang sandali ring iyon, nakaramdam siya ng pagod at hiningal. Nanlambot ang kanyang mga binti at hita. Mukhang dito na natatapos ang laban natin, Beast. Wika naman ni Legend na biglang lumapit ng mas malapit sa kalaban. Nakikita ni Beast na mula sa ibaba ang kamao ni Legend. Nakabuelo na iyon at kung tatama iyon sa kanya ay siguradong tatalsik siya papalayo. Inaamin ko, minaliit kita dahil wala kang aura. Bulong ni Legend na malinaw namang naririnig ni Beast habang pinagmamasdan ang paparating na atake nito. Pero pinasaya mo ako sa laban nating ito. Malakas ka at karapat-dapat kang makapasok sa taunang tagisan. Sumilay ang ngiti sa labi ni Legend at ang kanyang kamao ay tumama sa nakatayong si Beast. Nawala ang inis niya sa lalaking ito. Bagkus nagkaroon siya ng dahilan para enjoyin ang labang ito. Gusto niyang maging malakas. Gusto niyang matalo si Helio. Gusto niyang maging hero. Pero wala siyang karapatang pigilan ang kagustuhang maging malakas ng mga nasa lower years. Nagmula rin siya sa ibaba. Nagmula rin siya sa pagiging mahina. At dahil sa labang ito, gusto na niyang makita si Beast na labanan ang mga malalakas. Gusto niyang makita kung hanggang saan nang aabutin ng lalaking ito. Ng lalaking sinasabing walang aura. Sa pagtama ng kamao niya kay Beast, ay siyang pagkawala ng napakalakas na hangin mula roon. Ang malakas na impact ng suntok niyang iyon ay dumiretso patungo sa likod ng binata. Kasabay noon ay ang pagtilapon ng katawan nito palayo. Napahigpit sa pagkakahawak sa hawakang metal na nasa harapan si Speed. Pinagmamasdan niya ang pagtalsik ng katawan ng kanyang kaibigan. Sa oras na bumagsak ang katawan nito, iyon na rin ang katapusan ng labang ito dahil nasa labas na ito ng battlefield pagkatapos. Hindi ka ba nasiyahan sa laban mo, Beast? Sigaw niya sa kanyang isipan. Hindi ba sinabi mo na matatalo mo siya? Ngayon, ipakita mo na. Ang pakiramdam ng mapagod,
Ang pakiramdam ng masaktan. Ang pakiramdam na mabugbog. Ang pakiramdam na makipaglaban sa malalakas na kalaban. Ito ang mga bagay na inaalala ni Beast habang nasa ere. Gusto niyang palaging makipaglaban ngunit ni minsan hindi pumasok sa isip niya na masaya ito. Nakakaramdam siya ng pagod. Nakakaramdam siya ng hingal. Normal na tao siya. Alam niya iyon. Pero palagi siyang walang pakialam sa mga nasa paligid niya. Naaalala niya ang ngiti sa labi ng iba. Ni Speed. Ang pagkagalak at ganoon din ang pag-iyak ng iba ay nasa isip din niya. Pero ang tanong niya sa kanyang sarili, ano ba ang pakiramdam noon? Paano umiyak? Paano maging masaya? Paano ngumiti? Bumalik sa isip niya ang mga sinabi ni Legend sa kanya bago siya matamaan ng suntok nito. Naging masaya ito na nakalaban siya. Napakuyom ang kamao ni Beast. Gusto niyang sagutin si Legend sa mga sinabi nito. Ngunit kung hindi niya mapipigilan ng pagtilapon palabas, hindi na niya iyon masasabi rito dahil natalo na siya. Naging masaya ba ako sa laban natin? Tanong ni Beast sa sarili na napatingin sa asul na kalangitan. Ang kanyang labi unti-unting gumalaw. Umumis iyon at hindi na nga napigilan ng binata ang mapangiti. Masaya palang makipaglaban. Pero hindi ako dapat matalo. Gusto kong muling maramdaman ito. Kaya dapat makasali ako sa kompetisyon. Papalabas na si Beast sa battlefield nang bigla niyang naigalaw ang kanyang mga paa. Buong lakas niyang itinapak sa dulo ng battle arena ang dalawa niyang mga paa. Kasabay noon ay ang paghinto niya at ang pagtama ng malakas na impact sa kanyang likuran. Bumulwak din ang malakas na hangin papalayo mula sa kanya. Nagawa niyang mapigilan ang pagtilapon papalabas. Napakuyom siya muli ng kamao at naglakad patungo sa gitna. Nakita niya si Legend na nakatingin sa kanya. Nakatulala ito sa hindi niya malamang dahilan. Masaya rin akong nakalaban ka. Sambit ni Beast habang nakangiti ng bahagya sa kanyang kalaban. Kasabay rin noon ay ang pagsiwalat ng tunay na kulay ng aura niya sa lahat ng mga manonood. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.